Kumusta mga kasaliksik? Noong ika-11 ng Marso, isang makasaysayang pangyayari ang naganap sa patuloy na digmaan sa pagitan ng Ukraine at Russia. Sa unang pagkakataon, matagumpay na ginamit ng Ukraine ang isang European-made SAM-T missile defense system upang pabagsakin ang isang eroplanong pandigma ng Russia. Ang tagumpay na ito ay hindi lamang isang simpleng taktikal na panalo sa larangan ng labanan, kundi isang malakas na pahayag sa buong mundo, lalo na sa Russia at sa mga bansang nagbibigay ng suporta sa Ukraine. Ipinapakita nito na kahit pa hindi tiyak ang tulong mula sa Estados Unidos, may kakayahan ng Ukraine na ipagtanggol ang sarili gamit ang mga makabagong sandata mula sa Europa. Isa itong matibay na patunay na hindi ganap na nakasalalay ang depensa ng Ukraine sa US. At may iba pang mga bansa na maaaring magbigay ng kinakailangang suporta upang patuloy nitong maipagtanggol ang teritoryo nito laban sa patuloy na agresyon ng Russia. Sa ngayon, hindi pa lubusang natutukoy kung anong klase ng Russian aircraft ang tinamaan ng SAM-T missile. Ngunit ang posibilidad ay isa ito sa tatlong pangunahing uri ng eroplano ng Russia, ang Su-34, Su-27 o Su-35. Anuman sa mga ito ang nawasak, ito ay isang mahalagang pagkatalo para sa Russian Air Force. Ang Su-34 na isang modernong fighter bomber ay isa sa mga pangunahing gamit ng Russia sa paglulunsad ng airstrikes gamit ang glide bombs. Kung ito nga ang nawasak, nangangahulugan ito na epektibo ng nabawasan ang kakayahan ng Russia na magpakawala ng mabibigat na bomba mula sa ligtas na distansya. Samantala, kung ang natamaan ay isang Su-27, isang mas lumang modelo, ngunit nananatili pa ring epektibo sa mga aerial combat at missile strikes, malaking kawalan pa rin ito sa puwersa ng Russia. Ngunit ang pinakamalaking posibilidad na ikinababahala ng Russia ay kung ang nawasak ay isang Su-35, ang isa sa pinaka-advanced at pinaka-capable nitong fighter jets. Ang Su-35 ay isang multi-role fighter na may kakayahang magdala ng iba't ibang uri ng mga guided missiles at advanced bombs. Ang pagkawala ng kahit isa sa mga ito ay isang seryosong dagok sa Russian Air Force, lalo na't may limitadong bilang lamang sila ng mga ganitong uri ng eroplano. Ang paggamit ng SAM-T ng Ukraine ay isang patunay sa epektibidad ng sistemang ito sa larangan ng depensa sa himpapawid. Isa sa mga pangunahing dahilan kung bakit napakahalaga ng SAM-T ay ang malawak nitong saklaw sa pagdetect at pag-neutralize ng mga banta sa himpapawid. Mayroon itong advanced radar system na may kakayahang subaybayan ang maraming target ng sabay-sabay. Kaya't epektibo ito laban hindi lamang sa mga fighter jets, kundi pati na rin sa drones at ballistic missiles. Ang SAM-T ay isang mobile defense system na nangangahulugang madali itong maililipat mula sa isang lokasyon patungo sa iba pa upang maiwasan ang deteksyon ng kaaway at mapanatili ang epektibong depensa sa iba't ibang bahagi ng Ukraine. Ang kakayahan nitong mabilis na ilipat at iposisyon sa mga estratehikong lugar ay nagbibigay ng malaking kalamangan sa Ukraine, lalo na sa harap ng pabago-bagong estratehiya ng Russia sa kanilang airstrikes. Bukod sa pagiging isang mobile at advanced defense system, ang SAM-T ay may kakayahang maglunsad ng hanggang 48 missiles sa isang solong operasyon na nangangahulugang maaari nitong harangin ang sabay-sabay na pag-atake mula sa Russian Air Force. Ang missile na ginagamit ng SAM-T, ang Aster-30, ay may bilis na higit sa 3,000 milya kada oras at may saklaw na higit sa 62 milya. Dahil dito, kayang-kaya nitong pabagsakin kahit ang pinakamabilis na fighter jet ng Russia bago pa man ito makapagpakawala ng mga sandata sa target nitong lokasyon. Ang ganitong kakayahan ay isang game changer para sa Ukraine, lalo na sa patuloy na banta ng mga precision strikes mula sa Russia. Hindi lamang ito simpleng missile defense system, kundi isang advanced na mekanismo na kayang ipagtanggol
ang Ukrainian airspace laban sa malalaking air raids ng kaaway. Dahil sa matagumpay na unang strike na ito, malaki ang posibilidad na mas agresibong gamitin ng Ukraine ang SAM-PT upang pabagsakin ang mas maraming eroplanong pandigma ng Russia sa hinaharap. Ang tagumpay na ito ay nagbibigay ng mas malaking kumpiyansa sa Ukrainian military na gamitin ito sa mas maraming operasyon, lalo na kung patuloy na makakatanggap ang Ukraine ng mga karagdagang missile mula sa kanilang mga kaalyadong bansa sa Europa. Sa kabilang banda, nangangahulugan din ito ng mas malaking hamon para sa Russia, na ngayon ay kailangang maghanap ng bagong estratehiya upang maiwasan ang pagkawasak ng kanilang mahahalagang eroplanong pandigma. Dahil napatunayan na ang kakayahan ng SAM-PT, maaaring magsimulang baguhin ng Russia ang kanilang paraan ng pagsalakay sa Ukraine, tulad ng mas pag-iwas sa direct aerial combat at mas pag-asa sa long-range missile strikes upang maiwasan ang direktang sagupaan sa air defense system ng Ukraine. Hindi may kakaila na ang unang matagumpay na pag-atake ng Ukraine gamit ang SAM-PT ay isang mahalagang tagumpay na may malawak na implikasyon sa digmaan. Ito ay isang malinaw na pahayag na hindi kayang diktahan ng Russia ang takbo ng labanan sa himpapawid at na may mga makabagong paraan ng Ukraine upang ipagtanggol ang kanilang teritoryo. Bukod pa rito, ipinapakita rin nito na may ibang bansa, partikular ang mga kaalyado mula sa Europa, na handang magbigay ng suporta sa Ukraine sa pamamagitan ng pagbibigay ng mga advanced na sandata. Habang patuloy ang digmaan, magiging mas mahalaga ang papel ng SAM-PT sa pangmatagalang depensa ng Ukraine. Kung patuloy na magagamit ng Ukraine ang sistemang ito ng mahusay, mas lalaki ang kanilang tsansa na mabawasan ang aerial superiority ng Russia. Isang bagay na maaaring magkaroon ng malaking epekto sa kabuuang takbo ng digmaan. Sa harap ng hindi tiyak na suporta mula sa Estados Unidos, nagiging malinaw na kailangang palakasin ng Ukraine ang kanilang koneksyon sa iba pang kaalyado upang matiyak na patuloy silang magkakaroon ng sapat na depensa laban sa lumalalang agresyon ng Russia. Kung ang SAM-PT ay napatunayang epektibo sa mas maraming operasyon, malaki ang posibilidad na mas maraming European nations ang magbigay ng karagdagang military aid upang matulungan ang Ukraine sa pagpapatuloy ng kanilang laban. Gayunpaman, ang Ukraine ay hindi dapat maging kampante. Habang lumalakas ang kanilang depensa, tiyak na maghahanap din ang Russia ng mga paraan upang kontrahin ito. Kaya't kailangang manatili silang maagap sa kanilang estratehiya sa air defense. Ang matagumpay na strike na ito ay maaaring simula lamang ng isang mas matinding sagupaan sa himpapawid. At ang SAM-PT ay maaaring maging isa sa mga pinakamahalagang sandata ng Ukraine sa labanang ito. Ang SAM-PT or Sol-Air Moyen Porte Terrestre ay isang advanced air defense system na produkto ng isang matagal at masusing pananaliksik at pag-unlad na isinagawa ng France at Italy noong dekada 90. Ginawa ito upang maging sagot sa lumalawak at lumalakas na banta sa himpapawid, mula sa mga lumilipad na drone at eroplano hanggang sa mga ballistic missiles na maaaring magdulot ng malawakang pinsala sa mga target nito. Sa pagdaan ng mga dekada, patuloy itong pinahusay at naging isa sa pinakamodernong surface-to-air missile defense systems na ginagamit ngayon. Hindi katulad ng mas lumang air defense systems na limitado lamang sa ilang uri ng target. Ang SAM-PT ay isang multi-layered defense platform na may kakayahang harangin ang malawak na hanay ng mga banta, kabilang ang sabay-sabay na pag-atake mula sa himpapawid. Ang pag-unlad ng SAM-PT ay nag-ugat mula sa pangangailangan ng mga bansang European na magkaroon ng sarili nilang air defense system na hindi nakasalalay sa mga armas ng Estados Unidos. Sa loob ng maraming taon, umaasa ang Europa sa mga US-made defense systems tulad ng Patriot missile batteries.
Ngunit dahil sa lumalaking tensyon sa iba't ibang panig ng mundo, nakita nilang kailangang bumuo ng sarili nilang highly advanced air defense system. Dito pumasok ang Eurosam, isang kumpanya sa ilalim ng joint venture ng MBDA Missile Systems at Thales Group, na nagdisenyo at bumuo ng SAMP-T bilang alternatibo sa mga US manufactured defense systems. Matapos ang mahigit isang dekada ng pananaliksik at pagsubok, lumabas ang unang functional na version ng SAMP-T noong taong 2005. Simula noon, patuloy itong pinapaunlad at ginagamit ng iba't ibang bansa, kabilang ang France, Italy at Singapore. Isa sa pinakamalakas na aspeto ng SAMP-T ay ang Arabelle Radar System, isang high-tech radar na nagbibigay ng real-time aerial surveillance at kayang subaybayan ng napakaraming target ng sabay-sabay. Sa digmaang moderno, ang kakayahan ng isang bansa na makita at tukuyin ang mga paparating na banta bago pa man ito makalapit ay isang mahalagang elemento sa tagumpay sa larangan ng labanan. Sa kasalukuyan, ang Arabelle radar ay may kakayahang mag-scan at makakita ng hanggang 100 target ng sabay-sabay, na nangangahulugang maaari nitong agad matukoy ang anumang paparating na panganib sa himpapawid. Hindi lamang ito limitado sa pagsubaybay sa mga fighter jets, kundi kaya rin nitong makita ang mas maliliit na target tulad ng combat drones at cruise missiles, na madalas gamitin ng Russia upang umatake sa estratehikong infrastruktura ng Ukraine. Ang Arabelle radar ay isa ring 3-dimensional phased array radar, na nangangahulugang may kakayahan itong mag-rotate ng isang buong ikot kada segundo upang patuloy na i-refresh ang imahe ng himpapawid. Dahil dito, ang mga target ay hindi basta mawawala sa radar, kahit na ito ay mabilis na lumilipad o sumusubok na umiwas sa detection. Dagdag pa rito, ang kakayahan nitong magbigay ng real-time targeting data ay nangangahulugan na agad nitong maituturo sa mga missiles ng SAMP-T ang eksaktong lokasyon ng mga target, na nagre-resulta sa mas mataas na accuracy at mas epektibong pag-neutralize sa mga kaaway. Ang ganitong uri ng advanced radar system ay isang mahalagang asset para sa Ukraine, lalo na't patuloy na sinusubukan ng Russia na gamitin ang mga taktika ng sorpresa sa kanilang mga pag-atake. Kaakibat ng makapangyarihang radar system ng SAMP-T ay ang Aster-30 missiles, na siyang pangunahing sandata ng defense system na ito. Ang Aster-30 ay isang high-speed, long-range missile na may bilis na mahigit 3,100 at 31 milya bawat oras. Dahil sa taglay nitong bilis at advanced guidance system, kaya nitong habulin at targetin ang mga eroplano at missiles ng kaaway bago pa man sila makapagdulot ng pinsala sa mga target na lokasyon. Bukod sa pagiging napakabilis, may kakayahan itong lumipad sa layong 62 milya, sapat upang maabot ang karamihan sa mga fighter jets ng Russia bago pa sila makalapit sa kanilang target sa loob ng teritoryo ng Ukraine. Ang Aster-30 ay may isa pang natatanging katangian na nagpapalakas sa kakayahan ng SAMP-T, ang directional blast warhead nito. Hindi tulad ng mga traditional na missiles na umaasa sa direct impact upang mawasak ang target. Ang Aster-30 ay may advanced fragmentation technology, kung saan ang pagsabog ng missile ay idinidirekta mismo patungo sa target upang siguradong mapinsala ito, kahit na ito ay mabilis na gumagalaw. Sa ganitong paraan, mataas ang tsansa na ang anumang Russian aircraft na mahagip ng SAMP-T ay tuluyang mawawasak sa himpapawid. Bukod sa kakayahan nitong wasakin ng mga target sa malalayong distansya, ang isa sa pinakamalaking bentahe ng SAMP-T ay ang kakayahan nitong magbago ng lokasyon anumang oras. Dahil nakakarga ito sa Renault Kirax military truck, madali itong mailipat sa iba't ibang lugar depende sa pangangailangan. Sa larangan ng modernong digmaan, ang mobility o kakayahang mabilis na makapaglipat ng depensa ay isang mahalagang katangian, lalo na kung ang isang bansa ay humaharap sa patuloy na airstrikes mula sa isang mas malaking kalaban
tulad ng Russia. Kung ang isang air defense system ay nakapirmi lamang sa isang lugar, mas madali itong i-target at sirain ng kaaway. Ngunit sa kaso ng SAMPT, maaari itong ilipat sa iba't ibang posisyon upang mahirapan ang Russia sa pagtukoy ng eksaktong lokasyon nito. Ito rin ang dahilan kung bakit epektibong ginagamit ito ng France at Italy sa kanilang sariling depensa. Dahil maaari itong iposisyon sa mga estratehikong lugar upang harangin ang anumang air attack bago pa ito umabot sa mga kritikal na lokasyon. Dahil sa mga katangiang ito, malinaw na ang SAMPT ay isa sa magiging pinakamahalagang sandata ng Ukraine sa pagpapatibay ng kanilang depensa laban sa Russia. Habang patuloy ang mga airstrikes ng Russia, kailangang magkaroon ang Ukraine ng isang mabilis, advanced, at mobile defense system na kayang protektahan ang kanilang mga lungsod at estratehikong infrastruktura. Hindi maikakaila na ang SAMPT ay isa sa pinakamahusay na air defense systems sa kasalukuyan, kaya't ang pagkakaroon nito ay isang malaking kalamangan para sa Ukraine. Dahil napatunayan na nitong kayang pabagsakin ang Russian warplanes, posibleng mas madalas na itong gamitin sa mga susunod na operasyon upang tiyakin ang mas mataas na proteksyon laban sa mga pag-atake mula sa himpapawid. Sa patuloy na digmaan sa pagitan ng Ukraine at Russia, magiging mas mahalaga pa ang papel ng SAMPT sa mga darating na buwan. Habang ang Estados Unidos ay may hindi tiyak na posisyon sa pagbibigay ng tulong militar, ang pagkakaroon ng isang epektibong European-made defense system ay isang malaking hakbang patungo sa mas matibay na depensa ng Ukraine. Bagamat hindi pa sigurado kung gaano karami ang maaaring ipadala ng France at Italy sa hinaharap, ang unang matagumpay na operasyon gamit ang SAMPT ay isang malinaw na indikasyon na may iba pang opsyon ang Ukraine upang mapanatili ang seguridad sa kanilang himpapawid. Habang patuloy na pinapalakas ng Ukraine ang kanilang depensa gamit ang SAM-PRT missile system, isang malaking hamon ang kanilang kinakaharap, ang limitadong supply ng Aster-30 missiles. Ang Aster-30 ay isang makapangyarihang sandata, ngunit hindi ito madaling palitan. Dahil ito ay ginagawa lamang ng France at Italy at pangunahing ginagamit ng kanilang sariling militar, may posibilidad na hindi sapat ang mga missiles na maaaring ipadala sa Ukraine upang mapanatili ang kanilang matatag na depensa. Noong taong 2022, nag-order ang dalawang bansang ito ng 700 Aster missiles upang mapalakas ang kanilang sariling stockpile. Kamakailan lamang, sa unang bahagi ng Marso ngayong taon, muling pumirma ng kasunduan ng France, Italy, at United Kingdom upang magdagdag ng 22 karagdagang Aster missiles. Ngunit ito ay higit na nakalaan para sa kanilang sariling rearmament programs. Dahil dito, hindi garantisado na makakatanggap ang Ukraine ng sapat na supply upang patuloy na mapanatili ang kakayahan ng kanilang SAMPT systems sa mga susunod na buwan o taon. Bukod pa rito, tumatagal ng halos 2 taon upang makagawa ng isang Aster missile. Kaya kung sakaling maubusan ng Ukraine na ng mga ito, maaaring matagalan bago sila makakuha ng bagong supply. Dahil sa problemang ito sa supply, maaaring mapilitan ng Ukraine na ganap na lumipat mula sa paggamit ng Patriot missile system patungo sa mas pagtutok sa SAMPT. Ang Patriot system, na gawa ng Estados Unidos, ay matagal ng isa sa pangunahing sandata ng Ukraine sa depensa laban sa airstrikes ng Russia. Subalit, sa mga nakalipas na buwan, unti-unting bumaba ang kakayahan ng Ukraine na gamitin ito matapos sirain ng Russia ang ilang mga Patriot batteries. Mula pa noong nakaraang taon, naging target ng Russia ang mga Patriot systems ng Ukraine gamit ang mga precision missile strikes. At ayon sa mga ulat, hindi bababa sa 40 Patriot missiles ang nawasak sa iba't ibang air raids. Nitong Disyembre ng nakaraang taon,
matagumpay na nawasak ng Russia ang 4 na Patriot batteries na isang malaking dagok sa depensa ng Ukraine. Bukod pa rito, may mga ulat na ginagamit ng Russia ang kanilang Iskander-M ballistic missiles upang sistematikong puksain ang mga radar at launcher ng Patriot systems. Dahilan upang mas maging mahina ang depensa ng Ukraine sa mga long-range airstrikes. Dahil sa mga pagkatalong ito, malaki ang posibilidad na ang Ukraine ay unti-unting umasa na lamang sa SAM-PT bilang kanilang pangunahing air defense system. Ang SAM-PT ay may maraming benepisyo kumpara sa Patriot, lalo na sa mobility at kakayahang harangin ang iba't ibang uri ng air threats. Dahil ito ay isang European-made defense system, hindi rin ito gaanong madaling itarget ng mga Russian intelligence networks na may mas maraming impormasyon sa Patriot systems na mula sa US. Sa kabila ng mga benepisyong ito, hindi pa rin sigurado kung kaya nitong palitan ng lubusan ng Patriots, lalo na kung hindi matutugunan ang problema sa supply ng Aster missiles. Ang isang epektibong solusyon ay kung patuloy na palalakasin ng Ukraine ang pinagsamang paggamit ng 2 missile systems. Ngunit ito ay nakasalalay sa dami ng missiles na kanilang maaaring makuha mula sa kanilang mga kaalyado. Samantala, matapos mapatunayang epektibo ang SAM-PT sa unang matagumpay nitong aerial strike, tiyak na muling babaguhin ng Russia ang kanilang estratehiya sa pag-atake upang maiwasan ang ganitong uri ng depensa. Ang Russia ay kilala sa kanilang kakayahan sa mabilisang adaptation sa larangan ng digmaan, kaya maaaring gumamit ito ng bagong mga taktika upang lampasan ang SAM-PT systems ng Ukraine. Isa sa mga posibleng hakbang ng Russia ay ang mas malawak na paggamit ng long-range missile attacks upang maiwasan ang pagiging target ng kanilang mga fighter jets. Dahil nalaman na nilang maaaring pabagsakin ng SAM-PT ang kanilang mga Su aircraft, maaaring bawasan ng Russia ang paggamit ng close-range bombing runs at sa halip ay mas umasa sa glide bombs at hypersonic missiles na maaaring ilunsad mula sa mas malayong distansya. Bukod sa pagbabago ng estratehiya sa himpapawid, maaari ring palakasin ng Russia ang kanilang cyber warfare at electronic countermeasures upang guluhin ang radar detection capabilities ng SAM-PT. Isa sa mga pangunahing asset ng SAM-PT ay ang Arabelle radar, na may kakayahang subaybayan ang 100 target ng sabay-sabay. Upang mahadlangan ang epektibong paggana nito, maaaring gumamit ang Russia ng mas agresibong electronic jamming tactics na layuning pigilan ng Ukraine sa mabilisang pagtukoy sa mga paparating na airstrikes. Kung magiging matagumpay ang ganitong taktika ng Russia, maaaring humina ang pagiging epektibo ng SAM-PT systems ng Ukraine at mapilitang bumalik sa mas traditional na air defense strategies. Sa kabila ng mga banta mula sa Russia, hindi rin malayong dumami ang mga bansa sa Europa na magbigay ng karagdagang suporta sa Ukraine matapos ang matagumpay na paggamit ng SAM-PT. Ang France at Italy, na pangunahing gumagawa ng sistemang ito, ay maaaring magbigay ng mas maraming units upang mapalakas ang depensa ng Ukraine. Dahil sa matagumpay na unang paggamit ng SAM-PT sa combat, maaaring makita ito ng iba pang European nations bilang isang patunay na epektibo ito laban sa Russia. Kaya maaaring tumaas ang bilang ng mga bansa na mag-donate ng kanilang sariling air defense units. Bukod sa France at Italy, posible ring sumali ang Germany at United Kingdom sa pagdadagdag ng military aid sa Ukraine, lalo na kung makita nilang isang malaking pagbabago ang dala ng SAM-PT sa dynamics ng digmaan. Ngunit sa kabila ng lumalakas na suporta mula sa Europa, ang tulong ng Estados Unidos ay nananatiling isang malaking tanong sa hinaharap ng depensa ng Ukraine. Matapos ang pansamantalang suspensyon ng military aid mula sa US sa ilalim ng administrasyon ni Donald Trump, nagkaroon ng agam-agam kung magiging patuloy ang pagdaloy ng suporta mula sa pinakamalakas na kaalyado ng Ukraine.
Bagamat muling ibinalik ang aid at intelligence sharing matapos ang isang matagumpay na negosasyon sa Saudi Arabia, walang kasiguraduhan kung gaano ito katagal magpapatuloy. Kung magpapatuloy ang suporta mula sa Estados Unidos, maaaring mapalakas ng Ukraine ang kombinasyon ng kanilang Patriot at SAMP-T systems na magbibigay sa kanila ng mas matibay na depensa laban sa airstrikes ng Russia. Ngunit kung sakaling bumalik ang tensyon sa pagitan ng Ukraine at US at muling matigil ang military aid, posibleng mapilitan ang Ukraine na umasa na lamang sa SAMP-T bilang kanilang pangunahing air defense system. Sa ganitong senaryo, kailangang humanap ang Ukraine ng iba pang paraan upang palakasin ang supply ng kanilang mga missiles, gaya ng mas malaking produksyon mula sa Europa o paglikha ng sariling missile manufacturing capabilities sa loob ng bansa. Ano man ang mangyari, ang hinaharap ng depensa ng Ukraine ay magiging mas komplikado, depende sa suporta na kanilang matatanggap mula sa kanilang mga kaalyado. Sa ngayon, patuloy na binabago ng Ukraine ang kanilang depensa batay sa mga bagong hamon sa digmaan. Ang SAMP-T ay napatunayang isang mahalagang asset, ngunit ang tagumpay nito sa hinaharap ay nakasalalay sa kakayahan ng Ukraine na mapanatili ang supply ng missiles at palakasin ang kanilang depensa laban sa mga bagong estratehiya ng Russia. Kung magiging matagumpay sila sa pagharap sa mga hamong ito, maaaring maging SAMP-T ang susi sa pagbalanse ng labanan sa himpapawid at sa mas matatag na depensa ng Ukraine laban sa agresyon ng Russia.